Yes, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Panibagong vlog, panibagong video, at panibagong usapin na naman ang ating tatalakayin. Pag-uusapan natin mga kababayan ko itong mga verse sa Biblia na pilit na inaangkin o pinapaangkin ni Felix Manalo na ito daw po ay natupad sa kanya, natupad sa Pilipinas dahil sa kanilang sariling pangunawa. Makabasa lang sila ng salitang silangan sa Biblia ay Pilipinas na po kagad. Una mga kababayan ko, itong Isaiah 46:5, 43, 5 and 6, tsaka 46:11, Apocalypse 7:1-2, Isaiah 24 verse 15. Yan. Dito sa Isaiah 24:15 may sinasabi dito na luwalhatiin ang Panginoon sa silangan, sa pulo ng dagat. Ayan. Basta makabasa sila ng silangan, Pilipinas na kagad mga kababayan ko. At isa-isahin po natin dito mga kababayan ko. Unahin natin itong 43 verse 5 and 6 mga kababayan. Basahin po natin. At pansinin ninyong mabuti mga kababayan ko kung paano nila nililikot itong Biblia mga kababayan ko. Sa verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan. Ayan, Pilipinas na daw kagad mga kababayan ko. Hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilin. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malayong dako. Ayun, malayong lupain. Pilipinas na daw yan mga kababayan ko. Intindihin nyo naman mga kababayan. Kayong mga miyembro nito. Sinasabi dito mga kababayan, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang kanluran. Ibalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Kung Pilipinas yan mga kababayan ko, saan ba tayo nanggaling? Saan tayo nasakop? Saan tayo napunta? Israel po ito, tinutukoy dito mga kababayan ko. Kasi ang bayang Israel na nasakop ng naalipin doon sa Ehipto, sa kung saan-saang bansa doon. No? At ibinabalik nila ng Diyos sa kanilang dating tahanan. Hindi naman tayo napunta sa ibang lugar eh. Sinakop tayo ng mga dayuhan, ngunit sila ang pumunta dito. Hindi tayo ang pinapapunta doon o dinala doon. Sa verse 6, sasabihin mo sa bansa, sa hilaga, na kayo'y palayain sa timog at huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan. Sino ba itong bayan ng Diyos mga kababayan ko? Israel eh. Hindi Pilipinas. Oh. Mula sa lahat ng panig ng daigdig. Pilipinas. Bakit naging Pilipinas ito mga kababayan ko? Hindi binabanggit dito mga kababayan ko na ang bayan ng Diyos ay Pilipinas. Natalsikan nga lang tayo dito ng ng salita ng Diyos eh. Dahil sa mga paring Katoliko. Ito pa mga kababayan. 46:11. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit. Oh, si Felix Manalo daw ito mga kababayan ko. Oh, hula daw ito. Kayo, mga miyembro itong sulpot na ahensi na to, hindi naman kayo mga mga professional naman sana kayo eh. Pansinin nyo nga, kung hula po ba ito? Porque si Isaiah, propeta, hula na kagad ang lahat ng sinasabi na hindi po. May tinawag na akong mandirigma. Meron na. Hindi sinasabi dito na may tatawagin ako. O para masasabi natin future. O. Saan po ba itong mga kababayan ko? Sino ba ito? Yung tinatawag niyang mandirigma sa silangan. Ito mga kababayan ko.
45:1. Oh. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Zero. Oh, si King Cyrus po, mga kababayan ko. Oh. Pinunong kanyang pinili. Oh, pinili na eh. Ito talagang mga ano na to. Hindi po ito si Felix Manalo. Bakit naman nila naisiksik dito sa... Ito pa mga kababayan ko. Isaiah 24:15. 24:15. Ito po mga kababayan. Pupurihin siya doon sa silangan. Pilipinas na naman. At ipagbubuni ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa baybayin ng dagat. O ito mga, sa ibang version ito mga kababayan ko, sa mga pulo ng dagat mga kababayan. Hindi naman sinabi dito na sa bansa na maraming pulo. Kasi tayo, archipelago eh. Yan ang pansinin ninyo mga kababayan. Hindi sinabi na sa pulo sa bansang may maraming pulo. Para magiging Pilipinas sana. Hindi. Sinasabi lang na sa pulo ng dagat. Malalaman natin dito mga kababayan ko kung ano po itong sinasabi nitong tinutukoy ng mga silangan, pulo ng dagat, ganyan. Ito mga kababayan ko. Para po malaman natin kung ano itong binabanggit na silangan sa Biblia, mga kababayan, hahanapin natin dito rin sa Biblia. Huwag natin hanapin sa labas para maikapit natin itong Pilipinas. Basahin natin dito sa Isaiah pa rin mga kababayan ko. 39 verse 3. Ganito po ang sabi mga kababayan ko. Nang dumating si Isaiah, tinanong niya si Haring Ezekias, saan ba nang gagaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari. Sa malayong lugar sila nanggaling. Pilipinas ba nanggaling itong tao na ito? Na tinutukoy nila? Dugtong natin mga kababayan ko. Buhat pa sila sa Babylonia. Babylonia pa lang, Iraq eh. Iraq ang tinutukoy dito silangan mga kababayan ko. Hindi po Pilipinas. Ang kasi nila, ginagamit nila yung geographical. Hindi po. Kahit saan po tayo mapunta. Kahit saan lupalop tayong mapunta sa mundo mga kababayan ko, meron tayong direksyon silangan. Hindi po kagad pagka sinabing silangan dito sa Biblia ay Pilipinas na kaagad. Ngayon, sasakyan natin yung argumento nila mga kababayan ko na ito'y Pilipinas. Magbabasa po ako ng mga verse mga kababayan ko kung tutukoy po ba ito sa bansang Pilipinas. Kasi magkabasa tayo ng silangan, Pilipinas na kaagad. Magkabasa tayo ng pulo ng dagat, Pilipinas na kaagad. Genesis 25 verse 6. Umpisahan po natin sa verse 5. 25 verse 5 ng Genesis. Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupang dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Ayan mga kababayan ko. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, Pilipinas po ba ito? Kailan sa kasaysayan or kahit anong libro dyan mga kababayan ko na ang anak ni Abraham, mga anak ni Abraham, napunta ng Pilipinas. Yan ang tanong ko eh. Kasi pag silangan sa Biblia, Pilipinas na kaagad. Kailan napunta dito ang mga anak ni Abraham? Ito pa mga kababayan ko. Kung ano itong silangan din. May silangan din binabanggit sa Josue 1 verse 4. Ito mga kababayan ko, sa verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Libanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog ng Euphrates.
ilog ng Euphrates mga kababayan ko ang binabanggit din ditong silangan. Ah, kaya dito sa Biblia mga kababayan ko, yung salitang silangan kung anong binabanggit ito, nandito din lang po ang lugar na tinutukoy na silangan. Wag po nating ilabas para masunod nila yung kanilang sariling interpretasyon sa Biblia. Dito pa mga kababayan ko, Matthew 2 verse 1. Ito mga kababayan. Ito Pilipinas po ba ito mga kababayan? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Itong yung sinasabing tatlong hari. Galing po ba ng Pilipinas mga kababayan ko? Dahil nabanggit ito ang silangan. Yan ang malaking katanungan mga kababayan ko. Kung Pilipinas ba ito nanggaling itong tatlong hari? Kaya mali po yung interpretasyon nila mga kababayan na kapag magkabasa sila ng silangan, Pilipinas na kagad. Ito pa. Isaiah 11 hanggang 12. So, sa 11, sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag ng Assyria, Egypto, Patros, Ethiopia at Elam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo ng karagatan. Yan. May nabanggit dito mga kababayan ko na pulo ng karagatan. Pilipinas po ba ito? Ha? Ito pa mga kababayan ko. Dito po sa Esther 10 verse 1 mga kababayan ko, ito ang sabi. Pinagbubuwis ni Haring Xerxes ang mga mamamayan sa kanyang kaharian. Sila may naninirahan sa mga pulo o sa mga lalawigan. Ayan. May binabanggit ito ng mga pulo. Sa mga pulo. Yan mga kababayan ko. Pilipinas po ba ito? Anong kasaysayan ang mababasa natin kung kailan tayo nagbayad ng buhay sa kaharian ni Haring Ezekias? Wala talaga to. Ito pa mga kababayan ko. Inaangkin din nila ito. Apocalypse 7:1-2. Yan. At tinilakay ko na po ito mga kababayan ko sa nauna kong mga video. Ngunit hindi naman ito nila binabasa yung karugtong. Sila kung saan sila magkukuha lang ng mga verse at hanggang doon lang po sila mga kababayan ko. Dudugtungan natin kasi hanggang 3 lang po sila mga kababayan ko. Dudugtungan natin sa verse 4. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ni Israel, 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Huda, kay Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Sibulon, Jose at Benjamin. Ayan, wala talagang Pilipinas ito mga kababayan ko. Wala tayong mababasa dito Pilipinas. Sa lahi lang ito ni Israel mga kababayan. Kasi dito sa verse 1 hanggang 3 ay itong ay si Felix Manala daw itong isang anghel na nakita din ni San Juan sa gawing silangan. Hindi nila binabasa itong 4 hanggang 5 mga kababayan ko. Na yung mga anghel pala na iyon ay nagdala ng pantatak. May tinatakan na po ba? Meron na nga po ito sa verse 4 mga kababayan ko, 144. Sino ba ang tinatakan? 12 lipi ng Israel, 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Huda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Sibulon, Jose at Benjamin. Walang Felix Manalaw dito mga kababayan ko. Walang Pilipinas. Paano naman naging siya ang dito sa verse 1 hanggang 3 mga kababayan ko? Pumunta ba siya doon sa
sa Israel para mangtatak. Hanggang Quezon City lang naman siya mga kababayan ko. Kaya ayan mga kababayan ko, klarong-klaro mga kababayan ko na yung mga claim nila sa dito sa mga verse na kanilang inaangkin ay diyan sila nagkakapira mga kababayan ko. Sa angkin-angkin, pagsisinungaling. Akala ko masama itong pagsisinungaling. Nakakayaman pala ito mga kababayan ko. Ano? Klarong-klaro. Kung ano itong binabanggit na silangan sa Biblia, hindi po Pilipinas. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsunod sa aking mga video. Hanggang dito na lang po. Ito po si Defensor Katoliko magsasabi na walang manloko kapag walang magpaloko. Bye-bye.